paghihirap, kalwalatian ang haharap, at titingin ka sa likod mo't magbabalik na lang. Makikita mong malinaw at ang lahat mapupukaw. At kung ako sa'yo, ako ay lalapit doon sa gumawa ng lupa at langit. Si Jesucristo ang kanlungan mo. Bukas ang puso niya para sa'yo. Isang pagkakataon ang lumapit sa Panginoong Jesus. Walang hanggang kaligayahan sa iyo'y pararamdam. At kung ako sa'yo, ako ay lalapit doon sa gumawa ng lupa at langit. Si Jesucristo ang kanlungan mo. Bukas ang puso niya para sa'yo. Bukas ang puso niya para sa'yo. Amen. Ayan na po. God first morning po sa lahat. Tandaan natin, bukas ang puso ni Jesus para sa atin, mga kapatid. Kaya huwag tayong malulungkot. Ayan, ano. Huwag natin sisihin ng Panginoon. Ang ganda ng lyrics ng awit na yun. Ano, natutuwa ako. Si Casey, Chris, Jesus daw sisihin pag may nangyari. Hindi maganda sa pambira yung awit ng kanta. Pero anyway, ang lakas ng hangin sa electric fan. So, God bless morning po sa lahat na narito ngayon sa live. At habang hinihintay natin mag-set up si Pastor ng PowerPoint, ay babatiin natin bawat isa. Si Brother Jake Cruz nakungulat sa chatbox. Magandang umaga po sa inyo. Kasama na inyong buong pamilya. At ngayon din si Ate Revi. At ngayon din naman si Sister Sweetie. At Sister Nimpa Rivera. Sister Shirley, good morning po sa inyo. Sister Wilma and Ate Lorna at Nanay Nerissa. Ayan. At siyempre kay Pastor, good morning din po sa inyo, Pastor. Pastor, kanina nung nag-play ako ng song, pumasok dyan sa laptop nyo sa screen. Opo, parang meron naman. Pumasok ka na. Malakas yung sound. Bakit hindi yan narinig ni Pastor Jerry kanina? Anyway, kanina nag-support ako sa kanya ng kaunti. No? Pero habang naghihintay tayo dito, tapos bumalik na lang ako nung online na si Pastor. So ayan mga kapatid, ang araw ng Biyernes, pagkalob natin kay Pastor ngayon ng pagkakataon. Pastor, soundcheck nga po ulit, medyo mahina kanina. Subject po, subject. Mahina, hindi namin marinig. Bakit kaya? Hello po. Diba? Mahina pa rin Hello po. Ayan, malakas na isa pa nga. Apo, hello po, hello po. Good morning po, good morning. Hindi consistent, Pastor. Minsan lumalakas bigla. Ba't kaya? Wala. Good morning po, good morning. Magandang vesper po sa inyo. Ayan, medyo okay na, naiintindihan na. Pero yung una kanina mahina. Sige po mga kapatid, pagkaloob natin kay Pastor ang pagkakataon. Okay po, good morning po sa inyo pong lahat, mga kapatid. Happy vesper po sa inyo pong lahat. Ngayon po ay April 11, ng alternatibo sa pagtatakda ng PEDSA. Yan, so tayo po ay manalangin, mga kapatid ko. Panginoong Diyos, na siyang aming tagapagligtas, kami po ay patuloy na sumasamba sa inyo. At sa umaga na ito, patuloy na matututunan namin ang inyong pong pagpapala, ang inyong pong pag-iingat sa amin. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na sa halip na magtakda kami ng oras ng date, ay kami po yung mag-prepare sa inyong pong nalalapit na pagdating. Salamat, O Diyos, sa pag-ibig po sa amin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen.
So sa ating pag-aaral na ito, part 2, mga kapatid, pinapakita lamang dito na hindi mahalaga yung pong date ng pagdating ni Jesus na para malaman natin. No? Hindi na mahalaga yung date. Ang pinakamahalaga dito na pinupunto ng banal na kasulatan, yung maging handa tayo sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Yun. Maging ganda tayo sa pagdating ni Jesus. Sabi dito sa Mateo 25:40, at sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit na mga kapatid kong ito, ay sa akin ninyo ginawa. Yeah. So, dito, paano maging isang tapat na Adventist? Yan ang tanong. Ang mga disipulo at ang mga unang Adventist, marami sa ating panahon din ay nais na gugulin ang kanilang paghihintay sa emosyonal na kasiyahan. Siyempre kasi madali lang naman din maging Adventist eh. Pabautismo ka lang, maaralan ka, mabautismohan ka lang. Marami mga nagiging Adventista. Ang tanong lang ay paano ka magiging tapat bilang Adventist? So marami ngayon mga hindi na naging tapat na mga lingkod ng Panginoong Diyos na maging Adventist. Ngunit nilangad ni Jesus. Ano daw po yung nangad ng ating Panginoon na ating pong itutuon yung ating pansin sa matinong larangan ng pamumuhay. Yan, bilang isang tunay na Kristiyano na pang-araw-araw sa mundo. So naniniwala tayo na ang Seventh-day Adventist ay isang Kristiyano, mga kapatid. We are Christian. No? We are Seventh-day Adventist, Kristiyano tayo, mga kapatid ko. So hindi tayo basta-basta na sumulpot lang. Kristiyano tayo, followers tayo ni Jesus Christ. So ano daw po ang dapat natin gawin? Matinong pansin, ano? Kailangan natin ng pansin matinong pamumuhay. Ibig sabihin na matinong pamumuhay, talagang kung mabait yung kapitbahay mo na hindi mananampalataya, mas mabait ka dapat doon. Yan, kasi nga ikay mananampalataya Hindi mo mas mabait pa yung kapitbahay mo, hindi naman mananampalataya. O dapat malagpasan mo yung kabaitan niya. Kahapon ay nagtapos tayo, napag-aralan po natin kahapon yung Mateo 25:31-46, yung pong sinabi ni Mrs. White na inilarawan po ng ating Panginoong Jesus sa bundok ng Olibo, yung pong tagpo ng mga disipulo. Ibig sabihin, sagot ng ating Panginoong Jesus sa tanong ng mga disipulo, yung pong dakilang araw ng paghukom. Hindi binanggit ng ating Panginoong Jesus yung pong date, kundi binanggit nga yung mga tanda, yung mga palatandaan, para pag nakita ng mga alagad yun, sila ay maganda, mag-ready. Tayo ay makakasigurado na darating nga si Jesus. Nilarawan po ng ating Panginoon, kapag ang bansa ay natipon sa harap niya, magkakaroon lamang ng dalawang pangkat. Yan. Ano po yun? Yung goat at yung tupa. Yung goat, mga kapatid, nabubuhay para sa kanyang sarili. Hindi katiwala ng Diyos yan. Nabubuhay para sa kanyang sarili at hindi sa Diyos. Samantalang yung sheep ay nabubuhay para sa ibang mga tao. Anong ibig sabihin nun? Ang kanyang nais ay mangaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Nakatuon ang kanyang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Yun ang ibig sabihin ng sheep. At ang kanilang walang hanggang kapalaran ay matutukoy sa pamagitan daw po ng kanilang ginawa o nakaligtaang gawin para sa kanya sa katauhan ng mga maralita at nagdurusa. Ang mga pinupuri ni Kristo sa paghatol ay maaring kaunti ang alam sa teolohiya. Totoo yun, mga kapatid. Maaring hindi nakapag-aral ng theology mga pinupuri ng Panginoon. Pero ano daw po yung pinahalagahan ng ating Panginoon? Yung po mga alituntunin na sa pamamagitan ng impluensya ng banal na espiritu, ang mga tao na nakapaligid ay maging pagpapala. Sila ay maging pagpapala sa mga taong nakapaligid sa kanila. So yun po, kahit na tayo ay hindi nag-aaral ng theology, hindi nakapagtapos sa paaralan ng Adventista, meron naman tayong Sabbath school, di ba? Every 5 years, yung pong lesson natin doon umiikot Naiiba lang ng tema di ba?
Halos nabasa na natin ang buong banal na kasulatan dahil dun sa ating lesson study kung nagbabasa po tayo noon at pag-aralan tayo tuwing araw ng Sabat, mga kapatid. So, hindi pinupuri ng Panginoon yung mahuhusay, yung matatalino, yung pong nakapag-aral sa theology, kundi yung nakikita ng Panginoon na kanyang pinupuri, yung mga taong may impluensya ng banal na espiritu, uspos ng banal na espiritu, mga kapatid, at nagiging pagpapala sa iba. Tatandaan po natin yan, mga kapatid ko. Maging sa mga pagano ay mayroong mga taong nagpahalaga sa diwa ng kabaitan. Ayan, bago pa man napakinggan ng mga salita ng buhay, nakipagkaibigan na sila sa mga misyonero. Naglingkod pa nga sa kanila sa panganib ng kanilang sariling buhay. So sabi po dito, sa kabilang sa mga pagano ang sumasamba sa Diyos nang walang kamalay-malay, yung mga taong ang liwanag ay hindi kailanman dinala ng instrumento ng tao, gayon pa man, hindi sila mapapahama. So may mga pagano pala, mga kapatid, na hindi sila hindi sila napadalhan ng salita ng Panginoong Diyos, pero yung kanilang pamumuhay ay ayon sa kalooban ng Panginoong Diyos. Paano nangyari yun? Ng pag-udyok ng banal na espiritu. Totoo po yan, mga kapatid. No? Meron pong ganyan. Meron silang natutunan na moral sa kanilang buhay. Halimbawa, yung asawa nila kukunin ng ibang tao, magagalit sila. Moral yun. Moral yun, mga kapatid. Na yun ay galing sa Panginoong Diyos. May ganun yan sila. Pag ninakawan mo sila, siguradong babanata ka nila. Yun lang nga, pag ninakawan mo sila, papatayin ka nila. Yun lang ang problema doon. Pero at least merong liwanag, merong moral, di ba, sa kanilang buhay. Mga kapatid, merong moral. O sa madaling sabi, mayroong pag-udyok ng banal na espiritu. Mayroon ding talagang sumasamba sa Diyos, sa tunay na Diyos, na indyokan ng banal na espiritu. Iyon, merong ganun. Kasi hindi sila naabutan ng salita ng Panginoong Diyos, tapos mamamatay na lang sila. Paano gagawin doon? Kaya ang Panginoon merciful siya. Kaya ang Panginoong Diyos talagang punong-puno siya ng pagpapahal sa maraming mga tao. Bagamat walang alam sa nakasulat sa batas ng Diyos, narinig nila ang kanyang tinig na nagsasalita sa kanila sa kalikasan at ginawa ang mga bagay na hinihingi ng batas. Ang kanilang mga gawa ay katibayan na na ang banal na espiritu ay umantig sa kanilang mga puso at sila ay kinikilala bilang mga anak ng Diyos. Meron palang ganyan, mga kapatid, no? Kaya hindi pala natin pwede husgahan na kami lang ang maliligtas kasi kami lang nakabasa ng Biblia. Meron din pala na hindi sila napaabutan ng salita ng Panginoong Diyos. Pero narinig nila yung tinig ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kalikasan. So paano yun, di ba? Nakalagay naman sa Bible yun Kung gusto mo marami kang matutunan, tumingin ka sa langgam, tumingin ka sa ibon, tumingin ka sa kalikasan. Nagtuturo yun ng pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Yan. Yung mga evolutionist, ang ano lang yan, pangontra lang dyan yung kaaway, yung evolution. Nag-process daw. Ay kalokohan po yung mga kapatid. Walang ganun yun. Hindi po totoo yung evolution. Dahil ang kalikasan, kapag tinignan mo, nagpapakita ng pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga minsan kapag wala ako makakain, sabi ko yung ibon nga hindi pinababayaan ng Panginoong Diyos, ako pa kaya. Di ba? No. Ang Panginoong Diyos nagpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan. At sinasabi po dito, mga kapatid, hindi tayo pinababayaan ng banal na espiritu. Naantig ba ang banal na espiritu ang puso ko? Naantig ba ng banal na espiritu ang puso ko? Nasaan ang focus ko bilang Adventist? Ito ba ay sa pananabik tungkol sa pinakabagong mga ngaral na humihikayat sa simbahan sa malapit na pagdating o nasa kasalukuyang tungkulin? Tungkulin ba ito habang hinihintay natin ang pangyayaring iyon? So sabi dito, bilang isang Adventista, mga kapatid, naantig ba ng banal na espiritu yung puso natin? Ayan, no? Nananabik ba tayo sa salita ng Panginoong Diyos bawat araw? Baka tinatawag lang tayong Adventist. Marami ngayon sa pangalan ng Adventist, pero hindi talaga sila excited sa pagdating ng Panginoon. May mga ganyan, mga kapatid. So wag nawa tayo mapabilang doon, kundi tayo ay talagang mamuhay bilang isang Adventistang Kristiyano. Aminin ko na ang pananabik ay
mas nakakabigyani. Ngunit ang kasalukuyang tungkulin ay mas Kristiyano. Ang tunay na Adventist, ayon kay Jesus, ay hindi taong maari lamang mag-isip kung gaano kalapit ang pagdating. Ayan na, ang tunay na Adventist ay hindi lang iniisip yung date, mga kapatid, kundi ang isa na namumuhay ng buhay ng pag-ibig ng Diyos habang umaasa at naghihintay, nagbabantay para sa mabuting araw na iyon. So ano daw po? Hindi lang iniisip na malapit ang dumating ang Panginoon, yung date, kundi namumuhay ng maayos ayon sa kalooban ng Diyos. Namumuhay ng buhay ng pag-ibig ng Panginoon Diyos. So ngayon, kaibigan, nais ni Jesus na muling ilaan ng bawat isa sa atin ng ating buhay sa pagiging Kristiyano sa ating mundo habang hinihintay natin ang susunod. So alternatibo sa pagtatakda ng oras o ng date, mga kapatid, ng petsa. Ano daw po yung alternatibo? Mamuhay ng tapat sa Panginoon Diyos. Mamuhay ng ayon sa sinabi ng ating Panginoong Diyos. Mamuhay ng pagiging Adventistang Kristiyano. So ano daw po yun? Tatandaan natin, hindi lamang ang tunay na Adventista, hindi lamang naghihintay sa hindi lang nag-aabang ng date nung malapit na dumating si Jesus, kundi namumuhay araw-araw banal na pamumuhay. Tandaan po natin yan, tandaan ko rin po ito, mga kapatid, at happy vesper po sa inyong lahat at patuloy nating idalangin ang bawat isa sa atin ngayong pong umaga na ito. God bless po. Kuya Melbs. Amen. Ano po? Salamat po, Pastor. Yan ang message sa umaga na ito ay habang hinihintay natin si Jesus ay dapat natin i-focus yung ating buhay. Hindi lang sa excitement, sabi sa lesson, sa pagmamalasakit sa kabaitan at gawin ang pagmamahal sa kapwa. Huwag yung kadamutan sa kapwa at saka yung bilang Adventist dapat nag-iipon tayo ng kayamanan sa langit. Kasi tinan mo, pag nag-focus ka sa kailan darating si Jesus, kailan ba siya darating? Wag, kaya bilang Adventist dapat alam natin yan, kaya baka ating malimutan na darating talaga si Jesus. Huwag na natin hintayin yung petsa, isipin yung petsa, siguradong darating siya. Mag-focus tayo sa kabutihan sa ating kapwa, kasama na niyan yung ating yung pag-ibig sa gawain. Siyempre gusto natin maraming makarinig ng iba pang pabalita, kaya dapat ay samahan natin sila na marinig nila yun. So ayan, bago tayo lumipat sa kabila, tayo manalangin, mga kapatid. Let's pray po. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mensahe niyo sa umaga na sa amin na ito, God, sa baka ating malimutan na tunay na ang pagtatakda ng petsa ay walang itutulot na maganda kundi kalituhan at pagkabigo. Ngunit ang aming paghahanda ay mas mahalaga na kami ay makapokus kami sa kabutihan sa kapwa at pag-ibig po sa inyo, at nang sa ganun lahat ng aming mga gagawin ay makita namin ang kahalagahan nito sa aming buhay at sa aming kapwa din naman, at nawa ang aming ito namin ang aming sarili hindi sa pag-set ng date na inyong pagbabalik, kundi sa pagpopokus sa paghanda sa nalapit niyong pagbabalik. Ngayon din sa aming pagpapatuloy sa pag-aaral sa devotional na ito sa God First Morning sa CLPM Council on Stewardship, patuloy kaming matuto, dakilan Diyos, at maibahagi namin sa iba. In Jesus' name we pray. Amen. Amen po, mga kapatid. Let's go. Sa kabila tayo. Standby lang kayo dyan. Huwag niyo ako iiwan huwag niyo akong iiwan, sabi nga. Tingnan natin. Ayan. Sige po. Yun. Sinabi ko na Ellen G. White sa ating Seventh-day Adventist na nasa ilalim po ng salita ng Diyos ay hindi po tayo excuses sa mga teksto na yung sinasabi ko kanina 3 beses na binanggit yun, yung self, na sarili lamang yung kanya pong naunawaan at iintindi, at wala po siyang iniisip na ibang mga tao.
lalo na ang Panginoon ay hindi po ito. Parang selfishness. At ang sabi pa po sa din Ellen G. White, they are grasping at a serpent which will sting them as an arrow. So mga kapatid ay ang i-reflect ko ito pa story, kailangan talaga ay maibalik sa atin yung talagang yung tamang paggamit ng resources ng ating Panginoon. Kasi kung tayo ay tatawagin ng Diyos na katulad ng serpent, ano ba ang serpent? Madaya, wise na siya pero marami po siyang pandarayang ginagawa. At tayo po ay nakagiging kabilang doon. So, kailangan tayo po ay under business ng Panginoon, hindi under business ni Satan. Because we are sons and daughters of God na kailangan kung ikaw ay nagmamana ng parian ng Diyos at ikaw ay anak ng Diyos, ang iyong laman ng iyong puso, damdamin maging iyong kaisipan ay ang panukala ng ating Panginoon, hindi yung panukala natin para sa ating mga sarili naman. So yun po, Pastor, aking nakikita reflection po para po sa ating pong binasa. Okay? So ngayon, Pastor, baka meron po kayo? Hindi po, abang Pastor, medyo mag-sound check nga po tayo. Mga kapatid, pwede po ba kayong magbigay ng feedback? Medyo mahina daw po ang ating pong sound ngayon. Yes po, Pastor. Yes po, mahina ang Pastor. sound niya. Siya, kanya lang, Pastor, sa yung malakas. Okay. Sa kanya lang po, sa kanya lang malahina ang audio niya. Alright. Sige, salamat po sa feedback, Pastor. Medyo umagawan mo ng paraan para hindi nila ma-miss yung iyong mga points at saka po yung ating pag-facilitate ng ating mga kung meron pa namang magagawa. Kung meron medyo challenging, i-adjust na lang po natin yung ating sarili. Pero sa sitwasyon po ni Pastor ngayon, palagay ko po ay malino naman yung video niya. Ang kanya lang audio ang medyo may challenge. Alright, so kung meron na po kayong mga gustong i-reflect dito sa ating pinag-uusapan ngayon na topic po natin ay methods of acquiring wealth. No? Mapapansin po ninyo na ito pong topic na ito ay sequel pa rin ng mga prinsipyong inilalatag ni Sister White na mga payo para lalong maging maliwanag ang ating mga pananaw sa mga kayamanan o pera o mga resources, mga kakayanang material para ho maging maganda ang direksyon natin papunta sa langit ng ating mga paraan ng pamamahala o maaaring paraan ng ating pong pag-acquire sa mga bagay na mga ibinibigay ng Diyos din sa atin sa lupang ito with regards to material wealth. Okay, so meron po kayong mga reflections, personal intakes o takeaways, ay pwede niyo pong i-type uli sa ating pong chat box dito po sa platform. At ganoon din po sa ating mga kapatid na nasa FB Live at sa ating pong YouTube ay ini-encourage po namin kayo mag-participate muli sa umagang ito and give and share your testimonies. Okay, so mga kapatid, para ho bigyan tayo ng konti pang mga diving boards, no? Yung paglalatagan ng ating mga usapin at pag-uusap ngayon, ay gusto ko po kayong dalhin sa ilang mga prinsipyo ng banal na kasulatan. Kahapon po ay tinalaki po sa atin ni Pastor Ray ang ilan sa mga di magagandang pamamaraan ng pagkaman o pagkakaroon ng kayamanan. Nabanggit po niya doon, katulad po ng Kawikaan 13:11, ang kayamanang kinuha sa pagsisinungaling o pandaraya ay mabilis na nauubos. Subalit ang kayamanan, ano sabi doon? Ang kayamanang kinuha sa pagsisipag ay nagtatagal. Yun po ang sabi ng ating pong Haring Solomon. Ano niyo po, si Haring Solomon ay talagang naging biktima po siya niyan, ano? Kaya meron po siyang otoridad na sabihin sa atin yung katalinuhan na yan
At siya ho ay nabuhay na pinakamayamang hari sa panahon ng Israel. At maaari kung itutumbas po natin ang kanyang na-acquire na kayamanan sa ating panahon ngayon, ay maaaring isa pa rin po siya o maaaring pinakamayaman pa rin po siya sa kayamanan sa buong mundo na nabubuhay na tao sa buong mundo. Ito pong mga sinasabi po dito sa atin ng ilang mga text sa Bible, yung pong pag-acquire ng kayamanan na sinasabi ni Sister White, na pag-acquire ng mga properties at mga kayamanan na ang ating kaisipan ay malayo sa panukala ng Diyos, ay nag-iipon tayo ng kayamanang, alam niyo po, mga kapatid, ay patungo sa kapahamakan. Yun po ang sabi ni Sister White, na ang ating mga mata at pananaw sa buhay tungkol sa pagkakaroon nito ay mali, no? Yung maling perspektibo o pananaw, yung single eye na hindi kalooban ng Diyos ang ating nagagawa sa pagkakaroon nito. Alam niyo po, meron pong sinabi si Jesus Christ diyan, doon po sa, hindi ako nagkakamali, ay Mateo 5 o Mateo 6, na sinasabi niya po doon, yung tungkol po sa matang malinaw at matang malabo. No? Yun po ay may kinalaman, mga kapatid, sa pananaw. Kasi ang pinag-uusapan po doon ay wealth and money. No? Yung sa Mateo chapter 6, 23, ay wealth and money ang pinag-uusapan po doon. Kaya ang sabi po ng ating Panginoon, kaya kung ang inyong mga mata ay madilim, ay gaano pa kaya ang kadiliman na mayroon ng buong katawan. Subalit kung ang inyong namang mata ay malinaw, maliwanag, ay maganda ang ating tinatahak. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Ang ibig sabihin ng Panginoon doon ay kung mali ang ating pananaw sa mga kayamanan, natitiyak po natin na magiging mali rin ang pagkuha nito at mali rin ang paggamit nito. Subalit kung tama ang ating magiging mga pananaw na ito sa ating pong mga ina-acquire at ginagamit ng mga kayamanan, kung pinagagamitan nito, ay magiging tama rin ang ating paggamit. So ibig sabihin, mga kapatid, tama po itong, sang-ayon po ito sa counsel ni Sister White ng opposite ng dalawa. Yung maling pagkuha at saka yung tamang pagkuha ng kayamanan na under sa direksyon ng Diyos. Ang ganda po, ano? Ang ganda po nitong linya na ito, yung third paragraph. Ito po yung salungat po doon sa pananaw ng tinutukoy po dito ni Sister White. Sa atin po talaga, no? Hindi na siya tumukoy ng iba. There are those, even among Seventh-day Adventists, who are under the reproof of the Word of God. Doon naman po sa third paragraph ay sinabi po niya, Christians are safe only in acquiring money as God directs and using it in channels which He can bless. God permits us to use this or His goods with an eye single to His glory. No, with eye single to His glory, to bless others, that we may bless others too. So ito, mga kapatid, ay napakaliwanag na mga guide sa ating lahat. Kasi sinabi nga po sa Biblia, nung pinag-aralan po natin sa nakaraan, na ang pera po ay hindi masama. No? Sabi po sa 1 Timothy 6:10, siguro, na kung meron po kayong mga banal na kasulatan, ay kung nagkakamali, nasa 1 Timothy 6:10, mga kapatid. Ang sabi po doon, ang hindi ho masama ang kayamanan, kundi ang pagmamahal dito. Ayan. Ayan, maling pananaw sa buhay ng pera, nagiging masama ang ating pag-acquire at paggamit. Yung pagmamahal sa kayamanan, yun po yung nagpapasama. The love of money, the root of all evil. Yun po yung sabi ni
Apostol Pablo. Pero mga kapatid, sinabi naman po ni Haring Solomon sa atin on the contrary, doon po sa Proverbs 3:9 to 10, no? Parangalan mo ang Panginoon sa lahat ng iyong tinatangkilik at mapupuno ang mga ano ba yung barn, ano sa Tagalog, yung pong isidlan o mga imbakan ng iyong kayamanan at hindi matutuyo, ano yung sabi ng Panginoon. So, ang kayamanan ay pwedeng maparangalan ng Diyos o maaaring mailayo tayo nito sa Diyos. Depende nga po sa ating pananaw dito. Yan mga kapatid. Kumusta po kayo? Kumusta po kayo? Ang inyo bang hinahawakan ngayon sa inyong karanasan, maliit man po yan o malaki, ay ang naging dulot ba nito ay parang ginawa tayong selfish o ginawa tayong liberal? No? Depende po sa atin na nakuhang mga prinsipyo sa mga bagay na ito. May isa pa pong punto na na-erase kahapon, very personal yung issue na mga ilan sa mga maling pag-acquire. Yun pong easy money. No, yung easy money, marahil ay makakarelate po kayo. Ito ay isa sa mga maling pag-acquire ng kayamanan. No? Worldly acquiring of wealth. Yung gagamit ka ng ibang tao para sa kapakanan mo. No? Mali po yan. Yan po ay isa sa mga scheme ng kaaway na gawin tayong covetous and selfish. Saan ka naman nakakita ng aakiting ka at ito po ay biktima ng mga Adventist din, parang hindi po pupunta sa langit ang mga pananaw sa buhay. Sorry to tell that. Ay sumasali sa mga easy money scheme na parang hindi inaalintana na i-scam sila. No? Marami tayo pa rin na mga hindi nakakaintindi ng mga prinsipyong ating pinag-uusapan dito ay nahuhulog sa scam. Nahulog sa scam. Siguro po ay kung meron po mga kapatid tayong kasama dito sa platform, payuhan naman po kami. Paano po ba nakikilala yung scam at saka po yung hindi, no? Ang akin lang po pagkakaalam dyan, una, kapag ka ang isang kumpanya o isang grupo ay nag-aalok ng hindi regulated na interest, at kailangan yung regulated na interest, is pagka malayo sa regulasyon ng pagbibigay ng interest sa inyong mga investment, magdalawang isip na po kayo. Pag nag-aalok po ng more than doon sa regulated ng government, mag-isip na po kayo. Ayan po, baka maloko talaga kayo mga kapatid. Maloloko tayo ng mga gusto magpayaman sa personal nila. Number 2, mayroong mga iniaalok na mga produkto na panay-pera lang, walang kapalit na mga iniaalok na pakinabang sa atin, mga produkto. Pera-pera lang ang usapan. Yan po ay madaling makilala, no? Maling pag-acquire ng kayamanan. Ano pa ba mga kapatid? Pwede po kayo mag-suggest ng mga pananaw dyan para maingatan po tayo sa pagpasok ng investment, ano? Yung mga easy money. Bago ko po entertain si Brother Simeon Tabliso, si Kuya Semi, ay tatandaan po ninyo yung prinsipyo na yung Panginoon ay ginawa talaga tayo, idinisenyo talaga tayong masipag. Tayo po ay mag-acquire ng anumang mga kalooban niyang kapapasa atin na kayamanan, maliit man yan o malaki, sa pagsisipag mga kapatid. At sa pawis ng iyong mukha, ikaw ay kakain. Yun po ang sabi, at iyong bubuhayin ng iyong pamilya. Ito ang sabi ng Panginoon sa Genesis after the fall, before the fall, sinabi ng Panginoon at iyong lilinangin ang lahat ng mga lupa na aking pinagkatiwala. Yun ang sabi ng Panginoon sa kanyang katiwala na si Eva at si Adan. Kaya hindi po tama yung easy money. Talagang pagpapagod po tayo para tayo magkaroon yan.
no? Mga kapatid, Brother Semi. Sige nga po, kayo nga po ay magbigay ng ilang pananalita. Good morning po mga kapatid. Maiksi lang yung sasabihin ko, Pastor. Malalaman po natin ng isang bagay kung ito ay scam, inaalok kayo halimbawa ng investment. Ito lang ho ang tatandaan natin. Pag po may nangako o nagsabi sa inyo na ang pera ninyo ay kikita more than 10% per annum, guaranteed, takbuhan nyo na po yan. Hindi po yan totoo. Yun lamang po. Yes. Pastor, ako din. Salamat po, Brother Sam, kay Sami. Apo, salamat po. Sino pa po? Atinet. Atinet. Opo, sige po. Tandaan din po natin kapag po ang scam po kasi hindi po sila naka-register lang po sila sa Security and Exchange Commission. Pero kapag tunay po ang investment, yan po ay may AMLA, yan po ay naka-register sa insurance, Philippine Insurance, at tapos sila po ay acknowledged. Meron din po silang certified sa Bangko Sentral ng Pilipinas, at ang kanila pong investment, hindi po sila nag-aalok. Sila ayun po ay nagkakaroon muna po ng mga interview ang mga yan bago po ipinapasa sa kanila yung kanilang gusto. Hindi po tayo, tama po yung sinabi ni Brother Simon, wala pong nag-aalok ng 10% na mas mataas na kita. Nandun lamang po yan tumatakbo sa 3 hanggang 6% lamang po. Unlike po sa mga bangko. Pero kapag may nag-alok sa inyo ng investment na malaki ang kita within 3 months, wala pong ganon. Dahil ang investment po ay long period. Mahaba po yan. Hindi po yan 1, 2, 3 buwan lang. Yan po ay maraming taon ng pagpapalaki ng inyong mga salapi. Yan. Salamat po, Tinet. Okay. Pastor Henry, pwedeng ikaw na mag-lead at mayroong mga nagtatas. Titignan ko po yung ating meron po magsasalita po ata. Bigay po natin ng chance. Bago po ako. Hello, Pastor. Sige po, Brother Jonathan. Gusto ko po sa inyo magbigay po ng 2 karanasan. Napakahalaga po. Una po, ang aking po mga kasamahan na APML dito sa gawing Northern, kahit po ang presidente, kahit po yung kasamahan ko po na literature evangelist, nakakulong po ngayon doon sa Isabela. Ang kanya pong na-solicit po ay umabot po ng 55 million. Ang mga kasamahan ko pong mga leader ay hanggang ngayon nagbabayad po sa kanila pong inutang. Yan po yung tinatawag, kaya delikado po na pumapasok po yan na at talagang ako po mismo ay kinukumbinsin na ako ang maging supervisor dito sa Nueva Ecija. Yan po ay doon sa Smart. Ang dami pong pera ipinakita po sa akin. Kanya lang sabi ko ay meron akong paglilingkuran ang Panginoon. Kasi naging kontento ako doon. Ngayon, yung aking mga kasamahan dyan sa Northern ay ang mga literature evangelist, mga manggagawa, mga pastor. Siguro po ito'y nabalitaan nyo na isang mapanganib po yan. At talagang halos po ay marami pong nabiktima. Ngayon po, nais ko po sa inyo na ipahayag, tayo naman po lahat dito yung mga Seventh-day Adventist. Mayroon po rito na nababalitaan sa amin, sa distrito, na naglilikom ng mga mamamayan, mga membro dito sa Nueva Ecija. Ito po ay ako'y nabahala yung tinatawag na GoTime. Pero hindi siya kakonect sa GoTime. Kailangan mo lang umano sa GoTime, pero pipirma ka ng 3 beses sa blankong papel doon sa likod. Doon at 3 pirma, ako'y nababahala doon mga kapatid, na ikaw daw ay makakatanggap ng pananalapi. Na ito ay doon sa tinatawag na 12 star. Ito po ay umaano po rito ngayon dito sa Nueva Ecija.
Kaya hindi ko po alam kung ano patutunguhan ito. Ayon po sa aking karanasan, baka marami tayong mga kapatid na ma-scam nito dahil yun po ay sa tingin ko lang po, yun daw ay galing nakakonek daw ito kay Marcos na ipamimigay yung pera. Kaya napakarami po ngayon na kung titingnan niyo po yung libo-libo na naka-join po roon. Kanya lang po, papipirmahin nga po ng 3 beses tapos nandun yung lahat ng iyong impormasyon. Para kung dahil po ang inyong lingkod ay nandito sa CLC, nakapag-loan po ako ng may 3 pirma ako doon. Natatakot ako, baka mamaya kung ako yung magjo-join doon, andun lahat ng aking impormasyon, nandun yung picture ko, tapos may pirma akong 3. Baka yung mga kapatid ipag-loan. Tama po yung sabi mo ni sister kanina, i-check. Kanya lang, hindi ko po na-check. Na-check ko pala, naka-register sa SEC. Pero wala siyang kaugnayang kay Marcos. Kaya Pastor Jerry, yung ating mga kapatid dito sa, marami pong naka-join. Po. Sige po, sa babala, Brother Jonathan, mga kapatid, mag-ingat po tayo ha. Basta itong mga prinsipyo na ito, makakatulong ito sa atin. Mga kapatid, pinag-uusapan natin dito, ikalat natin itong makalangit na prinsipyong pwede sa ating gumabay sa mga tamang pagpapasya, sa mapagkilala rin natin kung alin yung mga maling pag-acquire at mga tamang pag-acquire sa guide na ating napag-uusapan dito, mga kapatid. Dugtong pa po dyan kay Brother Jonathan, kung ang pangalan po niyang sinasabi ninyo ay GoTime, yan po ay nasa financial scheme ni Gokongwei. Yan po ay merong inire-release na card at pwede rin po naman niyang abusuhin. Yan po ay yung GoTime na yan ay sa Robinsons po yan inire-release yung mga card na yan. Parang savings and investment yan, mga kapatid. Kahit gaanong amount ay pwede kang magpasok ng pera dyan. Mahirap at mayaman, yan po kasi ang target nila dyan. Yung mga mahihirap, lalo na yung maliit ang income. Alright, so salamat Brother John. Pastor, gusto ko pong ilinawin niya, yung pong kay GoConway na GoTime, okay po siya, pero yung punto lumalabas dito na sinasabi nila na kasosyo sila doon sa 12 Star, na galing po ito ng Mindanao. Kung i-search nyo po yung 12 Star. Ngayon, meron pong application form doon na doon sa application form, wala naman siyang address kung saan, sino yung telephone number. Tapos, ang po doon ay doon sa likod, ay doon sa harapan, lahat ng impormasyon. Tapos sa likod, papipirmahin ka ng 3 beses. At meron ka pang ID na valid ID. Doon po iuhulog daw yung pera at ikaw ay padadala ng una 10,000, susunod meron kang allowance na. Yun daw ay sikreto lang. Okay po ba yun? Yun din ay maganda rin pong matanong dyan at baka meron po rito, okay po ba yun? Padadalan po. Walang involved na pera. Pero yun ay nakita ko lang na danger. Yung paper maka na makatatlo at mayroong lahat ng impormasyon mo ibibigay sa kanila. Mag-ingat po. Kung sumali, mga kapatid, huwag sumali. Sa panahon na ito, lalo na ay mga maling pag-acquire ng kayamanan, ang iba't ibang naiisip ng mga tao, nag-aalok ng pansamantalang kaligayahan, kapalit ng walang hanggang kaligayahan. Nialok sa atin, huwag ho kayong sasali dyan, mga kapatid, utang na loob, para hindi ho kayo malagay sa panganib. Pakinggan po ninyo itong mga prinsipyong ito na pinag-uusapan natin. Maliwanag po itong lahat. Magpasya ho kayo ng matalino. Huwag kayong paakit sa mga scam na yan, mga kapatid. Mga scheme ng financial. Napaka-evil po niyan, mga kapatid. Tandaan po ninyo, inilikha tayo ng Diyos na magsipag at tayo po ay magsipag lang at hindi tayo pababayaan ng Diyos. Huwag kayong umasa sa ibibigay ng mga taong hindi natin alam kung saan nila yan kinukuha. Mabuti pang tayo na lang ay mabuhay ng dukha na tayo po ay alam natin kinukuha natin ito sa ating paraan ng pagiging masipag. Hindi tayo pababayaan ng Diyos, mga kapatid. Baka ho tayo magamit ng mga taong mahilig sa ganyan, ay kawawa po naman tayo at kawawa rin sila.
Alright, so wag ko kayong sumali dyan mga kapatid ha. Lalo na yung mga nag-aalok ng pera sa eleksyon ha. Mali ho yung pag-acquire ng kayamanan na yan. Pero maliit yan, pero maliit na iniaalok sa atin. Pero mali ho yan pagkakaroon ng perang galing sa ganyan. Pagpaguran natin ang atin pong mga kinukuhang mga kayamanan at kalulugdan tayo ng Diyos. Sige po, Pastor Henry, tawagin natin si Sister Irma. Meron po siyang gustong sabihin. Pastor, God first morning po. Habang ako po ay nakikinig, Pastor, naalala ko po tuloy yung nangyari sa amin dito sa Malolos. Way back mga 10 years ago po, napasukan po kami ng isang pastor namin dito sa Malolos. Marami po kami nahikayat na mag-invest ng pera. Tapos napaniwala po kami dahil sabihin nga po ay nakatikim po kami, Pastor, at nabigyan kami ng interest. Binigyan po kami na lahat po kami nagpasok. Sabi niya maganda raw itong papasukin na investment nito. Mismong pastor po siya, Pastor. At pagkatapos po ay kami po ay nagbigay ng pera sa kanya. Miniting pa nga po kami. Yung pong iba mga kapatiran na naging maganda sa offer niya dahil mismong pastor pa nga po eh. Pagkatapos po, pinatikim po kami ng monthly interest. Talagang binigyan po kami ng hanggang 6 months na binigyan po kami ng ganong interest. Too good to be true po, Pastor. Too good to be true. Kami po ay mga parang nahikayat maglagay ng pera sa kanya. Ngayon po ang nangyari po, Pastor, nung marami na siyang nakuhang pera, bigla na pong nawala. Yun. Bigla na po siyang nawala, Pastor. Pero po, Pastor, sabi nga po, yung pagsisisi ay palaging nasa huli. Marami po kami nagsisi, kaya lang wala na po kami magawa. Yeah, so lesson learned. Po, salamat po Ate Irma. Yan po na kwento, na real, na pwede po nating pag-isipan mga kapatid at maging matalino sa pagpasok sa kanyang mga uri ng pag-acquire ng kayamanang hindi kalooban ng Diyos. Atin po munang basahin ito, Pastor Henry, ang ating pong Executive Secretary ay nagbigay po ng kanyang magandang comment at ating pong i-entertain ang ating pong kapatid na si Sister Cyrene Ancheta pagkatapos po nito. God is concerned with how we acquire wealth as much as how He is concerned with how we use it. Yun, maganda mga kapatid. May this plain principle guide our lives as His humble stewards. God first always, God first morning to all. Another one. Salamat Pastor Raylord sa iyong gandang comment. Sabi dito, sabi ni Brother Moses Canlas, Kuya Monching, pinupuri ko po ang Diyos kahit ako'y mahirap o maralita. Lamang, baka kung ako'y naging mayaman, hindi ko napansin ang calling niya sa akin. Ang reflection ko po, contentment kung ano lamang ang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin ay may awit po tayo kung kamtan mo man ang mundo at ang yaman kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa. Thanks po. Happy God first morning. Matthew 16:26. Amen. Salamat po. Brother Ed Silva, kailangan po talaga ang ating karakter muna ang mabago para di tayo ma-scam. Salamat po. Okay, bago natin tuloy ang basa, si Pastor Henry, nakita mo ba yung nagtaas ng kami kanina? Meron po dito si Brother Edmond from Central Luzon Province Nation, Seventh Adventist sa ating po. Sabi ko rito, ang mata ay ilawan ng katawan. Kaya't kung malinaw ang iyong mata, mapupuno ng liwanag ang iyong buong katawan. Ngunit kung masama ang iyong mata, ang iyong buong katawan ay mapupuno ng kadiliman. Sinabi rin po ni Pastor Henry, yun po.
Sinishare ko lang po yung mga verses na binabanggit ni Pastor Jerry dun sa Facebook natin. Okay po. Thank you po. Yun po yung text ng Pastor. Salamat, Brother Edmond. Yun po yung text natin kanina. Ayusin muna natin ang pananaw, mga kapatid, para sama yung sabi ni Pastor Haylor kanina. Hindi po ang Panginoon more on mas interested siya talaga kung paano, no? Paano. Para maayos po natin yung pananaw ay tumingin tayo doon sa payo ni Sister White. God first, no? Ayusin ang ating mga pangako sa Panginoon, mga promise and commitment at mga bagay ay daragdag ng Panginoon sa atin. Pastor Henry, mayroon pang isa eh. Baka sakali... Pastor, ako po. Sister Encheta, yan. Ako po. Basta ano lang po ako ng personal testimony, ano, yung mga ganyang mga investment po. Kasi po ako minsan na-invite. Doon sa isang, kung alam niyo po yung PAI, alam ko po meron dito na parang nag-join doon sa PAI, ano. Mining lang po yun eh. Pindot ka lang na pindot sa cellphone every day. So, nag-accumulate ng points. Ayan. Alam ko may mga nagano. Nitong last month ay may nag-chat sa akin na, uy, may value na yung PAI. Para sa crypto po ito eh. May value na, sabi niya. So, ang nangyari, tinignan ko po yung PAI ko, nakapag-KYC naman ako. At nakapag-withdraw po ako ng halos 11,000. 11,000. Yung iba kasing PAI ko ay parang naka-hold. So, supposedly dapat ang ma-withdraw ko doon ay 150,000. Pero totoo po kasi yung barkada ko na hindi niya na-i-hold, nakapag-withdraw siya talaga ng 150,000. Yung po sa akin, ito po ay testimony, ano, yung 11,000 na yon. May kulang pa po ako sa school kasi dun sa mga anak ko sa school natin na tuition na 3,800. So sabi, ay may pambayad ako ng tuition, ng tuition fee. Tapos, dahil nagsi-COP na po ako, so 1,111, so 2,2, so 3,800, 4,000, 6,000 ang nawala. So may 5,000 na ako. Alam niyo po ba mga kapatid, maya-maya may nag-text sa akin, nag-chat sa akin, sabi niya, Mars, ito po ay hindi ko inaasahan na manghihiram kasi talaga po itong mag-asawa na to ay malalaki ang kita. Nasa Manila po sila, mga kabarkada po namin ng asawa ko. Na ang nagsabi sa akin na, Mars, sabi niya, ang unang ano niya sa akin, ipag-pray mo nga si Papa kasi siya ay na-hospital daw po. So talagang, yun nga daw, sunod-sunod. Ito yung i-chinat ko minsan, sabi niya parang sunod-sunod naman yung pagsubok na binibigay ng Panginoon. Ganyan. Sabi niya, sige Mars, pagpe-pray ko. Sabi niya. Tapos after the next day, yun nga po, yung nagkaroon ako ng dun sa PAI. Sabi niya, Mars, sabi niya, meron ka bang extra dyan? Sabi. At inano niya sa akin na medyo gipit nga daw sila sa pananalap. Sabi ko, Mars, meron akong investment na dumating dito. Sabi ko, meron akong 5,000 na extra. Sabi ko, gusto mo ipadala ko sa'yo. Kasi kaso hanggang dito lang ako, 5,000 lang. Sabi bayaran mo, you pay whenever you're able. Sabi. Tapos, nag-ano po siya, sige Mars, nag-thank you siya. Tapos talagang sabi ko, tingnan mo nga ako Mars, provided ka pa rin. Kaya pala ako binigyan ng ganyan ni Lord kasi para sa'yo pala yan. Kasi ibibigay ko pala para sa'yo. Parang doon po yung naging way, nagkaroon kami ng open na conversation. Tapos nagtanong-tanong siya, sabi niya, minsan, madalas po na kasi ako nagpo-post po ako sa Facebook ng mga activities natin sa church. Sabi niya, natutuwa nga. Yung parang na-appreciate niya yun, sabi niya, natutuwa daw siya dahil kami daw family, nagpupunta po sa mga activities ng church. Sila daw, hindi sila Adventist po kasi, pero parang siya, naglolong din siya na magkaroon ng mga ganon. Sabing minsan daw kasi kahit Sunday, hindi na sila nakakapag-church kasi yung asawa niya ay nagtatrabaho din ng Sunday. So yung mga sabi ko, at wala din daw siyang sa Bible. Sabi ko, Mars, ang gawin mo lang po. Parang na-i-open ko na din po doon. Sabi, sige Mars, ganito gawin mo. Basa ka ng Bible. Prayer and basa ka ng Bible. Mag-start ka doon sa gospel. Yung kako Matthew, Mark, Luke, John. Yan po, yan kako yung Life of Jesus.
At pagka meron ka akong hindi maintindihan, ay i-text mo ako at mag-aaral tayo sa tulong ng Panginoon. So nakakatuwa po yung mga ganyang mga bagay na eto po talaga mag-asawa na to, hindi naman talaga nanghihiram eh. Actually, sila pa nga nagbibigay sa amin kasi yung mga anak namin ay mga inaanak nila. So tuwing Pasko at nagkikita-kita kami, talagang sila pa ang mga generous na nagbibigay sa amin. Pero talagang dinadala sila ng Panginoon sa mga ganit. Naniniwala ako naging way ng Panginoon to, no? Na dinadala sila ng Panginoon sa ganitong sitwasyon para siguro ma-open yung mga ganitong mga pagkakataon. At naniniwala ako na pinagdadasal namin mag-asawa na soon, meron silang makausap dyan sa bandang Antipolo po yan eh. Pero ikinoconnect na din namin na sana ay madalaw sila at magkaroon sila ng Bible study doon. So panalangin po natin yung kaibigan po natin ng mga non-Adventist pero nakita po yung faithfulness ng Panginoon sa buhay po natin. So ilang po. Maraming salamat mga kapatid. Pastor Henry. Short time check po natin muna. Ang ating pong oras ay 5:08 AM na po tayo. Ay boy. Sige, may ilang minuto na lang po mga kapatid at meron pa po bang gusto mag-share? Another principle mga kapatid, mag-ingat po kayo sa mga pangatwiran ng Robin Hood. Robin Hood. Yung mga Robin Hood dyan, ay mag-ingat po kayo sa mga prinsipyo na yan. Alam nyo na, marami sa ating gustong tumulong, lalo na, iba, pinangatwiranan. Ang gawain ng Panginoon ay kinakailangan ng maraming resources. Kaya kapag ako ay tumama sa loto, siniseryoso nila yan mga kapatid. Siniseryoso nila yan. Kaya yung maraming mga member natin, kasi sinasabi po dito ni Sister White, there are those even among Seventh-day Adventists who are under the reproof of the Word of God. Yan, yung mga tumataya po sa sugal, yung nagsusugal po, easy money po yan. Ang foundation principle po niyan ay ang Ten Commandments, ika-10 utos mga kapatid, no? Yung pag-iimbot ay yan po ang foundation niyan. Huwag magsugal mga kapatid. Iwasan na po natin yan. Yan po yung mga form ng pangangatwiran na sabi nila, tutulong ako sa gawain ng Diyos kapag ako ay tumama sa ganyan. O kaya ako ay mabilis na yumaman. Ingat po kayo mga kapatid sa pag-acquire ng mga kayamanang hindi kalooban ng ating Diyos. Yung hindi pinapatnubbayan ng ating Panginoon ay layuan na po natin, baka tayo ay mapahamak mga kapatid. Ano? So yung po mga sumasali po sa ganyan ay dalangin ko na magbago na po tayo ng kaisipan at kalooban. Magtiwala tayo sa paraan ng Diyos, hindi niya tayo pagkukulangin. Sumunod lang tayo sa paraan ng Diyos at magiging simplified ang buhay natin at malalayo sa mga problema at mga trouble. Put God first and you will never be last. Yan. Okay po, meron pa po ba? Mag-move. Siguro po, meron po kasi akong naalala. Ano po ito, baka makatulong po sa atin. May tanong po kasi yung kapatid, paano po daw po yung networking? Pwede po ba tayong sumali dyan? Ayan ho, mag-ingat din po kayo dyan. Ano po ang prinsipyo mga kapatid? May prinsipyo po tayong sinusunod. Ang Panginoon ay inutusan tayong magpagal. Ninisenyo tayo ng Diyos na magpagal. Ano po ba ang prinsipyo ng networking mga kapatid? Ang prinsipyo ng networking ay gagamit ka ng ibang mga tao para mapagaan ang buhay mo. In terms of pyramiding, Pastor. Pyramiding. Mag-ingat po kayo dyan sa mga pyramiding scheme na yan. At yan lang, basta yung prinsipyo ho ay ganito mga kapatid. Magpagal, kinakailangan tayo ay ginamit natin ang mga gift ng Panginoon, lakas, panahon, ang tama, at ng ating mga balancing pagdidesisyon ayon sa kalooban ng Diyos. Kung paano natin gagamitin, saan natin gagamitin ang mga resources na meron na tayo. Iwasan ang mga easy money, yun lang po mga kapatid, na may mga pangakong malaking interest, that will make us more, kung selfish na, magiging more selfish. Pag-acquire ng kayamanan ay mayroong kaakibat na pagbabago ng ating pong karakter. Ayan. Lalo tayong ginagawang selfish niyan, naging kubetos,
mag-isip-isip na po kayo kasi there is something happening na sa buhay natin. Ano ho? Mag-isip-isip po tayo dyan. Basta pag-aralan po ninyo yung mga prinsipyo na yan para hindi ho tayo magiging malalagay sa panganib. Naalala ko po tuloy, Elder Johnny, si Elder Johnny, yung ating pong coach dito. Yung pong text na, tulungan niyo nga po ako doon i-recover yung text na yon, yung sa aklat ba ng James yun, isa pang maling pamamaraan ng pag-acquire ng kayamanan, yung sinasabi ni James doon na ang mga upa ng inyong mga magsasaka ay umiiyak kasi hindi ibinibigay ng tama ang sahod ng mga mahihirap. Yung po mga kapatid natin dyan na nagpapatrabaho, bigay po natin ng patas sa kanila. Nating ikipin. Ano na yung nagpapatrabaho tayo ng may kung nagpapatakbo po sa ating mga kumpanya na kinakailangan po talaga nating hulugan ng SSS. Hulugan natin ng SSS. Huwag nating kunin yung hindi para sa atin. Ibigay natin yung para sa kapwa natin para hindi po sila iiyak. Ano ba yun? James chapter 5 ba yun mga kapatid? James chapter 5. At sinasabi po doon ay yung pong mga para sa kanila ay kinukuha pa at nagpapayaman sa sarili nila. Ayan mga kapatid, ayaw ng Panginoon yan. Di yan kinalulugdan ng Diyos. Paunlad rin natin ang buhay ng ating kapwa. Tulungan natin sila. Tulungan natin yung James 5:4. Yun. Salamat po sa pag-recover. Yun maging pagmalasakit tayo sa kapwa natin, ang maging hangarin natin ay umunlad din yung iba, no? Umunlad din yung iba sa paraan na kinalulugdan ng Diyos. Pag pinagtrabahuhan po nila, ibigay po natin yung nararapat sa kanila. Pag natin yun ipagkakait sa kanila, iiyak po sila sa Panginoon at pakikinggan sila ng Panginoon, mga kapatid. Pakikinggan sila ng Panginoon. Kung tayo po ay nagkamali sa ganyan, pwede naman po nating hingi ng paumanhin doon sa naabuso natin na tayo po ay mag-reconcile. Yan po. Salamat po mga kapatid. Pastor Jerry, basahin ko lang po yung kay Brother Donnie. Sabi po niya, ang tamang networking ay disciple making. Yun, ang gandang prinsipyo ng mga kapatid. Ayan. Thank you po. Kasi mag-i-improve yung buhay ng kapwa. Amen. Salamat po, Pastor Henry. Time check. Ang oras po natin ay 5:15. So, bibigyan pa po ba natin ng pagkakataon sa takeaway si Brother Ron or si Brother Melvin? Palagay ko po, Pastor, ay patulong na lang tayo sa mga kapatid nating expert dyan na itala lahat, screenshot o ano man ang pamamaraan ninyo dyan. Kolektahin uli lahat ang mga magagandang mga reflections ng ating mga kapatid mula po sa atin pong Facebook at dito sa ating platform. Bukas uli, basahin natin, Pastor, yan ang muna nating assignment. Basahin bukas bago tayo magtungo sa isang panibagong topic, reflection, para mabigyan ng chance na marinig natin ang mga komento ng ating mga kapatid. Pansamantala, atin na munang tatapusin ang sharing para bigyan puwang, Pastor, ang atin pong susunod na topic na maganda pa rin po. No? Pastor, pakilala na po yung ating speaker. Para ating pagsalita ngayon ay walang iba po si Pastor Noel Mangintong. Ang kanya pong topic ay sa Integrity in Business, Chapter 29. So, ibigyan na po natin ang pagkakataon sa God First video para po sa pagpapatuloy po natin. Gandang God First video po. Sige po, Pastor Jerry, sana may tunog na yun. Dandali lang po. Ano ang dapat gawin kapag wala akong tiwala? May ilang tao na nagsasabing hindi sila nagbibigay ng kanilang ikapo at handog dahil hindi sila sumasang-ayon sa paraan ng paggamit ng simbahan sa mga pondo nito. Ayon sa kanilang pananaw, tila walang malinaw na pagpapakita kung paanong ginagamit ang pondo ng simbahan.
Ngunit paano ba tayo dapat kumilos kung hindi tayo sang-ayon sa paraan ng pangangasiwa sa simbahan? Napakahalaga ng tanong na ito, kaya may espesyal na tagubilin si Ellen G. White kung paano natin ito dapat harapin. Sinabi niya na may ilan na nagsabi, hindi na ako magbibigay ng ikapo dahil wala akong tiwala sa paraan ng pangangasiwa sa gawain. Ngunit, pagnanakawan mo ba ang Diyos dahil iniisip mong hindi tama ang pangangasiwa sa kanyang gawain? Dapat mong ipahayag ang iyong hinaing ng maayos at may tamang espiritu sa mga tamang kinauukulan. Ipadala ang iyong mungkahi upang may tama ang mga bagay na kailangang ayusin, ngunit huwag kang lumayo sa gawain ng Diyos at maging di matapat dahil may iba na hindi gumagawa ng tama. 3 mahalagang aral mula sa pahayag na ito. 1. Kapag pinili nating maging di matapat dahil sa ating paniniwala na hindi maayos na pinamamahalaan ng mga pinuno ng simbahan ang mga yaman nito, tayo ay nagnanakaw sa Diyos. 2. Ayon sa Mateo Kapitulo 18 versikulo 15 hanggang 17, pinapayuhan tayong iparating ang ating mga katanungan sa mga may kakayahang mamahala sa simbahan ng Diyos. Hindi natin dapat tularan ang agresibo, mapanuligsa, at mapanirang espiritu ng ating panahon na naniniwalang ang malawakang pagbubunyag ng pagkakamali ang tanging solusyon sa mga problema. 3. Dapat nating ipahayag ang ating mga alalahanin ng may tamang espiritu bilang mga Kristiyano, humihingi sa Diyos ng pag-ibig sa ating mga salita, pati na rin ang karunungan at pagpapakumbaba sa pagpapahayag ng ating mga tanong. Dapat tayong magbigay ng benepisyo ng pag-aalinlangan sapagkat hindi natin laging alam ang buong larawan ng mga pangyayari. Inaanyayahan tayong kumilos bilang isang taong nagnanais makatulong, hindi manira. Hindi natin maaaring gawing dahilan ang ating sariling pagkakamali sa harap ng Diyos dahil sa tunay o inaakalang pagkakamali ng iba. Ang pangunahing mensahe ng pahayag na ito ay huwag lumayo sa gawain ng Diyos. Mayroon siyang gawain na kailangang gawin sa mundong ito, at inaanyayahan kanyang makibahagi rito. Marahil ay nawalan ka ng tiwala sa paraan ng pagpapalakad ng gawain ng Diyos. Kung ganoon, inaanyayahan kitang manalangin ngayon at hingin sa Diyos ang karunungan upang kumilos ayon sa gabay ng propesya. Higit sa lahat, manatili tayong tapat sa adhikain ng katotohanan sa pamamagitan ng ating personal na pagsisikap at sa matapat na pagbabalik ng ating ikapo at pangako, na siyang ating regular at sistematikong handog sa Diyos. Naway unahin natin ang Diyos higit sa ating sariling mga kagustuhan. Amen. So ngayon tayo po ay dadako na po sa bigyan na po natin pagkakataon kay Pastor Noel Manalungsong para po sa Counsel and Stewardship reading po na. Chapter 29, Integrity and God firstborn po sa lahat po ng ating mga kapatid at sa lahat po ng sumusubaybay. Nais ko pong batiin ang ating mga kapatid sa distrito po ng North Bataan. Salamat po sa inyo pong patuloy na pagsubaybay sa kabuuang ginagawa po natin God First Morning. At dalayan ko din po sa pangunguna ng ating Central Luzon Provinces Mission, Pastor Jerry Estabilio, na patuloy kayong ingatan ng ating Panginoon Diyos at maging na inyo pong buong samba. Kaya ganoon din po sa lahat ng mga kapatid, ay hangad ko po kayo po ay patuloy na mamalagi, maayos at mapayapang kalagayan. Ang ating pong muli ipagpapatuloy ang ating readings from the councils on stewardship at nasa Kabanata 29 pa rin po tayo, na ang titulo po niyan ay tinalakay nga po kahapon yung mga paraan na pagkayamanan. Ano po? At ang aking pong talakay ngayon ay subtitle, The
mula sa kabanatang ito, yung integrity in business. Ano po? Alam ko po mga kapatid na lahat po naman ay naghahangad na sa pamagitan ng kanila pong mga negosyo ay mapaparangalan ng ating Panginoon Diyos. Ano po? Subalit, meron po siyang binabala dito ang ating Panginoon. At gusto kong basahin sa Matthew chapter 6, verse 19. Digin po ninyo, sabi dito, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito may naninirang bukbok at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw at nagnanakaw. Sa unang bahagi po ng ating pong readings, mga kapatid, binibigyan pong diin yung kahalagahan ng katapatan sa larangan po ng negosyo. Ano po? At maging sa ating pong buhay espiritual. Ano po ang koneksyon po noon? Ang sabi niya po dito sa ating pong aklat, kay Sister White, ang hindi tapat na mga gawain, maliit man o malaki, ito daw po ay sumasalamin sa ating hong pagkatao. At ito daw po ay nakakaapekto maging sa ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. Kaya po, ang patuloy daw po ng pagiging hindi tapat, ang sabi niya po dito, ay maaring ahantong po din sa pagkawala ng buhay na walang. Kaya nga po, kinakailangan ang tunay po na pagbabago. Ang sabi niya dito, at muling kapanganakan upang mamuhay na matuwid, ano po, at makapasok doon sa kaharian ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga po ang mga anghel, ang sabi niya po dito, ay bawat kilos ay binabantayan at itinatala po ng mga anghel sa langit. Kaya po ang nakita ko sa unang paragraph ng babasahin po natin, ano po? Nasa lahat ng gawain, ano po? Alam naman natin, lahat ng gawain ay mahalaga. Subalit ang katapatan sa lahat po noon, ano po? Ay hinihingi ng ating Panginoon Diyos sapagkat ang pagiging hindi tapat ay maaari daw po hantong sa pagkawala ng buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi nga po dito, yung binasa ko kaninang talata natin, na nagbabala ang ating Panginoon Yesus laban po sa pagtatabi ng ating kayamanan sa mundo. Sapagkat ito daw po ay nasisira at nananakaw. Kaya po yung labis na pag-ibig sa salapi, mga kapatid, ito daw po ay naging pangunahin layunin na maraming tao ayon po dito sa ating aklat. Kagaya noong panahon pa ng mga Hudyo, ay dahil po sa kasakiman na isasantabi po ang Diyos at ang kanyang katotohanan. Kaya po yung pagnanais po ng yaman, ito po ay sumisira sa dangal ng ating pagkatao. At ito daw po ay nagbubunsod sa kapahamakan. Kaya mga kapatid, maliwanag po itong binabala ng ating tagapagligtas laban po sa pag-iipon ng mga makamundong kayaman. Kaya nga po, ang nakita ko pong punto rito ay kapag ka ang kayamanan sa mundo ang naging sentro ng ating buhay, ay nawawala po ang Diyos sa ating puso. At ahantong pa ito sa kapahamakan, mga kapatid. Kaya po, lahat po ng uri ng hanap buhay, alam naman natin, mga kapatid, ito po ay nasa ilalim ng pagmamasid ng ating pong Panginoon Diyos. Bawat Kristiyano po ay may pananagutang gamitin ng matapat at matalino ang kanila pong mga talento para sa Kanya. Kaya hindi lamang po ang mga ministro ang accountable sa Diyos, kundi pati daw po ang mga manggagawa sa negosyo. Kaya po,
Yung pong sinasabi dito, yung pagkamkam ng yaman. O, sa paraang salungat po sa salita ng ating Panginoon Diyos. Isang uri po yun ng pagsuway sa katapatan. Kaya ang labis po ng paghahangad ng kita ay maaaring pong magtulak. Maging ang mga Kristiyano po, natularan po ang masasamang gawain ng mundo. Katulad po ng sabihan niya dito, yung panlalamang sa kalakalan. O, pang-aapi sa mga balo. At ang sabi pa, at sa mga ulila. At pag-abandona sa karapatan ng kapwa. Kaya po, ang huling punto po mga minamahal, ang tunay na lingkod ng ating Panginoon Diyos, inaasahan pong maging tapat sa anumang larangan po ng trabaho, sapagkat ang Diyos po ay hindi lamang tumitingin sa ginagawa po ng mga ministro, kundi sa bawat isa rin na kanya pong tinawag upang maglingkod na may integridad. Yun po ang sinasabi po ng ating aklat mula kay Sister White. Ano po? Na ito po ay integrity in business. Hangat ko po mga kapatid, sa inyong mga negosyo, ay patuloy niyong parangalan ng ating Panginoon Diyos at ang inyong katapatan. Maliit man yan o malaking negosyo po o hanap buhay, meron kayo mga kapatid. Ito po hangarin natin mga kapatid. Hindi mawala sa inyo ang buhay na wala hanggan dahil sa inyong katapatan meron kayo sa ating Panginoon Diyos. Muli, God first morning po. Ito lamang po ang aking ma-share sa umaga po ito. Amen. 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 Salamat po. Amen. Amen po. Amen po. Amen mga kapatid. Napakaganda, no? Ang ganda, no? Kaya sa mga may negosyo at mga naghahanap buhay, maging tapat tayo sa ating mga ginagawa. Ano po? Hindi lamang to sa negosyante, kundi sa lahat ng klaseng hanap buhay. Ano? Una-una niya halimbawa yung titinda sa palengke. Bago ba yan? Yes, bagong luto ito. Mga kakanin. Pala kahapon pa ininit lang. Tapos yung sabihin, puhunan niyan ganito eh. So yan ang titapat sa negosyo. No? May pa huwag na lang sabihin kung mali naman siya sabihin. Marami pa no sa negosyo. Pati ako nasasakit ako sarili ko dito na maaaring may ginagawa akong mali. Ano? So ang pandaraya sa kapwa ay hindi nakakalugod sa Panginoong Diyos. Tandaan natin yan. Ano? So trabaho, negosyo, panlalamang sa kapwa ay hindi yan kalugod-lugod sa Panginoon. So yan ang main ano dito sa lesson na to. Maging tapat tayo sa kapwa dahil yung Diyos nakatingin din sa atin. Ano? Nakatingin din sa atin ng Diyos. Kaya nagnegosyo tayo maayos. Kung maayos ang negosyo natin, ayusin natin. Ano? Kung alam na yun yung tama, yun ang gawin natin para nang nandun nakakaya sa Panginoon sa kanyang pagbabalik. Baka mawala pa yung sa ating may ticket na tayo, hindi pa tayo makasakay ano? Sa aeroplano. Sayang naman. So yan mga kapatid, isang magandang lesson sa atin. Yan maganda dito. Ang maganda sa devotional natin. May lesson na tatamaan tayo. Dapat matututo tayo. Kung nakita natin na para sa atin yung lesson, dapat baguhin natin mga kapatid. Ano? Dahil ang Panginoon sadyang ipinarinig sa atin ito para linisin yung ating puso. Di ba? Ano ba nangiging sanhi ng ating panlalamang o pandadaya sa kapwa? Selfishness mga kapatid, di ba? Selfishness. Kung tayo man ay babalik ng ikapo, nagbibigay ng offering sa Panginoon, tapos nandadaya naman tayo sa negosyo, sa kapwa, sa trabaho, wala din mga kapatid. Ano? Parang hindi maganda ang pakinggan, di ba? Napakaganda ng lesson na to. No? Lahat ay nakarelate dito at nakita natin yung tingnan natin sitwasyon natin. Tayo ba yung isa rito sa mga sinasabi dito para ito sa mga negosyante at mga trabaho o ano pa man klaseng panlalamang sa kapwa sa pamamagitan ng pananalapi. Ano? Actually kahit hindi pananalapi, ano? Sa oras, panlalamang sa oras, ayan,
pandaraya sa kapwa, panlalamang. Yan ay uri ng hindi magandang kayamanan na maiipon dito sa lupa, kundi sa langit tayo mag-ipon ng kayamanan, kabutihan sa kapwa. Sabi ko, hindi ko maiwanan itong morning devotional. Maraming natututunan dito, no? So ayan mga kapatid, sabi ni Nanay Risa, tama po, mahalin natin ang mga kasambahay dahil kapwa tao natin. Isipin natin lagi yung kung ano ang ayaw mo na, kung anong ayaw mo nang sa'yo ay wag natin gawin sa kapwa. Yes, kung ayaw mong gawin sa atin, wag natin gawin sa kapwa. Si Sister Emelinda naman, yes, God first morning po, Pastor Jerry, share ko lang yung asawa, paano siya nahikayat ng 10 days of prayer. At ngayon ay after bagong baptize, December 20th, yes po, nagsi-open na po siya. Si Brother Eliseo, no? Yung mga ibang bagong baptize, pag nakarinig ng usaping tithes, hindi na nakisimba. Pero ito si Brother Eliseo, hindi ano. Talagang siya ay binago ng Holy Spirit, mga kapatid, ano? Binago siya. Nawa sa kanyang pagtatapat ay pagpatuloy ang kanyang blessing. Pag-pray natin yan, ano? Para sa masubukan siya sa mas malaki kung magiging tapat pa rin si Brother Eliseo, ano? Pero anyway, yan ay COP 10%, ano? 10 plus 10 yan. Isang halimbawa ng kapatiran na paano magbalik ng tapat sa Panginoon. Happy preparation day din po, Sister Marites Bautista Kuraming. At sino pa sa taas? Wala na. O let's pray po mga kapatid. 30 seconds ay ating panalangin, ating mga pangalan, mga mahal sa buhay, kaibigan, kakilala na nais nating ilapit sa Panginoon. Let us pray mga kapatid. Let's pray po mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, lubos po ang aming pasalamat sa umaga na ito na muli. Marami kaming natutunan patungkol sa aming mga sariling kalagayan, sa pagnenegosyo, pagtatrabaho, ang katapatan sa aming kapwa ay makapagpaparangal sa inyo. May tataas namin ang inyong pangalan kung kami tapat sa lahat ng aming ano pa man ginagawa. Salamat at kami natututo sa aming patuloy na paggawa araw-araw. Lagi nyo kaming samahan na kami maging tapat sa ano pa mga bagay upang kami ay hindi mahihiya sa inyo sa tuwing kami pipikit at mananalangin, na kami ay maging honest sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon. Maraming salamat po sa inyong mga pagtap sa amin, paggabay sa amin at pagtawag sa amin, sapagkat kami ay hindi karapat-dapat. Sa umaga na ito, nais namin isama sa panalangin ng bawat isa. May mga prayer request po ang bawat isa sa amin, mga pangalan na nais namin ilapit sa inyo. Nawa ang Holy Spirit ang humipo sa kanilang mga puso sa ano pa mga kapamaraanan. Alam namin na kayo ang all-knowing God. Alam namin na kayo ang nakakaalam na lahat ng bagay. Nawa ito ay inyong dinggin ayon sa inyong kalooban at ang mangyari ay ang mabuti para sa lahat at ligit sa lahat at ayon sa inyong kalooban. Sa aming pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin una-una ang prayer focus ng God First Morning, gayon din ang mga kapatiran na may mga prayer request din doon sa GFM at ang aming mga kapatiran na may mga kahilingan din naman. Unang usama namin sa panalangin ang sambahayan ni Ate Revy, ang San Leonardo Church, ang Piñaranda Church sa aming mga malaking gawain na gaganapin sa paparating na panahon. Ang pangunguna ng bawat isa ay inyong palakasin upang kami maging matagumpay sa aming gawain.
sa inyong mga bukirin. Dalangin din po namin ang sambayan ni Sister Rosel Hernandez, si Brother Ramon sa kanyang pagpapagaling sa kanyang paningin. Panumbalik niyo po ito, dakilang Diyos, ayon sa inyong mga pangako, at nawamakita niya muli ang liwanag ng kagandahan ng paligid at ng inyong mga creatures, at gayon din sa makita niya ang inyong kabutihan at pagmamahal, at maibalik niya ito sa sapat at tamang oras. Dalangin din namin ang sambayan ni Brother J. Cruz. Meron siyang kahilingan para sa kanyang trabaho, na ipagkaloob po sa kanyang trabaho na nababagay po sa kanya. Ang prayer request sa kanyang mama, sa kalusugan ng kanyang mama, gayon din si Jelby Cantare. Dalangin din po namin ang sambayan ni Sister Sweetie Burgos Lopez, ang sambayan at ang buong pamilya ni Sister Nympha Rivera, yung kanyang mga anak, o dakilang Diyos, kilusin niyo po ang kanilang mga puso. Ang sambayan ni Sister Shirley Rosacinto, gayon din ang sambayan ni Sister Wilma Fernandez, ang sambayan ni Ate Lorna at Kuya Bobby, ang sambayan ni Nanay Nerissa Francisco, si Brother Reynaldo Eusebio, ang kanyang buong pamilya, si Veronica, si Liwayway at si Romnick, na patuloy na ang Holy Spirit ang kumilos sa kanilang mga puso. Ang sambayan ni Sister Josephine Mercado, buong Piñaranda Church, ang sambayan ni Ma'am Femi, ni Ma'am Rachel, ang kanyang patuloy na pagpapagaling, ang sambayan ni Sister Emelinda, Brother Eliseo at ang kanilang buong pamilya kasama ng kanilang mga mahal sa buhay, ang sambayan ni Sister Mildred, Sister Evelyn Sabat, Sister Belinda Salvania, ang sambayan ni Sister Helen de la Cruz Malyari, kasama na yung kanyang prayers para kay Ma'am kalusugan nila Ma'am Carmen at Doc Partida, at sa kagalingan din ni Sister Melba Yensono, dakilang Diyos. Gayon din ang sambayan ni Sister Teresita Ladia, kasama ng kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang pamilya, kanilang kalusugan. Ang sambayan ni si Ma'am Nora Cabietes, kasama na si Brother Victorino Gutierrez at ang kanyang buong pamilya. Ang sambayan ni Kuya Melchor, Kuya Monching, Kuya Narsing Calas, ang sambayan ni Ate Mitch San Jose, at sambayan ni Sister Gloria Balbido, sama na yung kanyang prayer request para sa kanyang husband. Ang sambayan ni Sister Marilyn Garcia, ang sambayan ni Sister Marites Corameg, ang sambayan ni Sister Gina Salazar, ang sambayan ni Sister Rose Cruz Encarnado, kasama ng kanyang mga prayer request para sa kanilang good health sa buong pamilya at ang kanilang pinagkakabuhayan. Dalangin din namin ang kapatiran na kasama namin ngayon na hindi namin nabanggit ang pangalan. Samahan niyo po kami sa maghapon na ito. Kayo po manguna sa amin at kami maging tapat din naman sa lahat na aming magagawin. Patawad po kung saan niyo ko hinasumpungan, nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen, mga kapatid. Ano po? Salamat po. Salamat sa Panginoon, number one. Salamat sa iyo dyan. Ang araw mabilis na sumisikat. At good morning po sa lahat. Patuloy tayo sa maghapon nito. Happy Preparation Day. Prepare na natin lahat para bukas na umaga. At para tayo hindi nagmamadali bukas na relax tayo sa araw ng Sabado. At tayo ay makarating ng maaga. At happy Vesper po sa lahat. Nawa, bawat churches mabuhay yung ating mga Vesper. Ano? Mamaya na sa Peñaranda naman kami. No? Diyan sila Sister Josephine. Mamaya dyan ulit kami at the same time. Ano? Makita-kita ulit tayo dyan. At hanggang sa muli mga kapatid, God first morning po sa ating lahat. Ay, may sinabi pala si Nanay Nerissa din, salamat po sa Panginoon at sa ating devotional at CLPM. Naiwasan ko po na mag-invest di tama dahil naisip ko mga aral ng Diyos. Tama, wag mag-invest sa hindi tama. Mag-invest na lang tayo sa Panginoon, yung 10% or more, sigurado pa. Hindi lamang sa lupa tayo mabe-bless, pati sa langit na bayan. Yun ang the best investment. Ano? Kay Jesus tayo mag-invest. Ano po? 10 plus 10 equals God first morning. Ayan, ano po? Ayan, God bless po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will
of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.